Hi, this is Isa. I'm gonna be sharing my Taipei tour for 4 days and 3 nights. And by the way, this is my first out of the country travel. After 1 hour and 45 minutes, hello Taipei! Because of the delayed flight, gabi na kami nakarating ng Taiwan. So we just had a quick dinner in this restaurant and check-in na kami after sa Yeater Hotel. Tara, let's have a quick room tour. Upon entering the room, you'll find the bathroom on your left side. Meron silang hair dryer, towels, and yung toilet bowl nila dito is yung automatic. Alam mo yung dipindot. So at first, I don't know how to use it. So syempre, tinry natin kasi wala yan dito sa amin. On your right side naman, nandyan yung safety box, mini fridge. They also have complimentary water. Every day yan yung water, nire-refill nila yan. Coffee and tea. And meron silang working area dito. And I was looking for a view pero wala. Building lang yung katapat. The next day, so ito yung breakfast namin, complimentary to ng hotel. And in fairness ang sarap ng food nila dito. Breakfast pala starts at 6:30 a.m. Actually, super aga kong bumaba, 6 a.m. kasi super gutom na ako. By the way, sa New Taipei kami nagstay. And ang first stop namin for the day is yung Liufo Village Theme Park. Let's reconnect with our inner child, ang peg namin dito. So, first na pinuntahan namin is itong kanilang safari. Pagpasok mo dito sa safari park, unang bubungad sa'yo si tita na nagbe-breakfast. Charot. Ito nga pala yung parang train nila. Iikot to sa buong safari. So, come on, let's take a look. Super bagal nga lang ng train na to. Tapos, yung guide is, hindi naman siya nag-i-English. So, medyo hindi lang natin maintindihan. So, I'm gonna be inserting here yung reels na ginawa ko. I enjoyed it and I was amazed also. Kasi first time ko makakita ng rhino, hippo. And dito ko narinig yung sound ng peacock. After the safari park, dito naman kami sa Liufo's Arabian Palace. Mapapakanta ka dito ng A Whole New World. Wow, Aladdin. Okay, so next is itong Liufo's South Pacific. Dito nag-start na ang aming pagra-rides. Kasi nandito na talaga yung mga rides. Itong streamboat, mukha lang siyang kalmado pero no. Ito naman hindi namin to tinry kasi as you can see, maliligo ka talaga dyan after. Actually, yung place is napakalawak. Hindi namin to tinry yung pirate. Ito tinry ko to pero pagdating sa gitna nagsisi ako kasi like, ang init, sobra. Yung weather kasi dito sa Taiwan, nung time na pumunta ako, unpredictable. Aaraw o ulan na araw. Ito yung free fall nila. Tama ba? Free fall ba yung tawag dyan? Anyway, so in fairness, ang ganda ng place, ang lawak. Parang 3 hours lang kami dito. Ito, sumakay ako dyan. Kulang siya actually. Yung 3 hours mo para maikot lahat. Nasa Klook yung price range ng tickets. So, we had our lunch here. Next namin na pinuntahan itong Pineapple DIY Cake Factory. Here, tinuruan kami paano maggawa ng pineapple cake and marami din sila ditong products pa dun yung ipasalubong like taro cake, cranberry cake, pineapple cake. And in fairness, lahat masasarap. Yung price niya, mga nasa 180 NTD. Then, pumunta na kami ng skyscraper ng Taiwan, which is yung Taipei 101. Ang ticket nila for the observatory is parang nasa around 600 to 700 NTD. Insert ko na lang din yung reels na nagawa ko here. Ang daming luxury shops sa building na to. I believe isa sila sa merong fastest elevator. Look at that. Meron akong naramdamang pressure sa ears ko. Pero hindi siya kagaya pag nagte-take off yung plane. Very mild lang naman. And itong damper na to, ito daw yung reason kung bakit nung nagkaroon ng earthquake, hindi affected tong building. And nakita nyo naman how fast yung lift nila, diba? In just a few minutes, nandito na kami sa 89th floor. This is their observatory and ito yung tinatawag nilang embryo. This is my view from the 89th floor and itong magjowa sa likod ko. Excuse me.
So we went to this hot pot restaurant for our dinner, and I'm not sure if itong dish na to is Mongolian dish. So kuha ka dyan ng kahit na anong veggies na gusto mo. Ito yung mga meat, and then ito yung parang sauce niya. So paghahalo mo dyan. And then after that, lalagay mo siya dito. So make sure tandaan mo yung number. Kung sa number 1 mo nilagay yung bowl mo, kasi once na kinuha yan itong mga chef, once na after nila yan maluto, yun, imemekos-mekos lang naman nila yan. Doon din nila ilalapag sa equivalent ng number na pinagpatungan mo nung una. Para alam mo na sa'yo yun. And nagulat ako nung bigla nagtagalog yung isa sa mga chef. So Pinoy pala siya. Sabi niya, kabayan o. At yes, happy tummy na naman nga po tayo. After namin mabusog, pumunta kaming Ximending Night Market. And dito, pagdating, my gosh, want to sawa food trip ka na naman kasi ang daming food cart na nagkalat sa daan. And talagang ocean of people siya. Para, I don't know, kung para siyang Divisoria or what na maihahalin tulad dito sa atin. Basta night market siya. So, ang dami ditong souvenir shop. So, may mga pagkapagkain ka mabibili, damit, mga ref magnet, etc., keychain, lahat. Meron din sila ditong street show. And by the way, ito, pag naligaw ka, so yan, lagi mong puntahan yung yellow lane nila kasi yun yung papuntang main road. Pagkabalik namin sa hotel, hindi pa ako inantok, so bumaba muna ako. O ayan, nag-outfit check kung kailan matutulog na. By the way, this is the hotel lobby. So yan, show ko lang. Bumaba ako para sa 7-Eleven kasi napanood ko sa ibang vlogs, ang mga 7-Eleven sa ibang country, may mga kakaiba silang paninda. So, try natin dito. But, nung pagpunta ko dito, parang wala naman. Parang same lang yung mga tinitinda nila dito. Yan, mga inumin, chips, ganyan. Ang difference lang is dito, ang daming option for food. So, kung gusto mong kumain, ang dami mong pagpipilian dito ng mga food packs. So, I think yun lang yung difference. Wala akong ibang nakitang something nakakaiba sa 7-Eleven nila. Or maybe sa ibang branch. So, we're on our day 3 now. And for our breakfast, sa hotel pa rin. And as usual, masarap pa din talaga yung food nila dito. Meron silang lagoon dito outside. So, wala na, nadaan ko na yung City Hall. One thing that I liked about Taiwan, aside sa malinis, is that ang daming puno kahit nasa city ka. Right now, nasa Shilin Residence Park kami. Meron din sila ditong rose garden sa iba-ibang color ng roses, variety ng roses. And nung time na nagpunta kami dito, hindi ko kinaya yung init mga te. Like, sabi ng tour guide namin, parang ito yung pinakamainit na araw nila. Hindi ako masyado nag-ikot kasi bawal ako sa direct sunlight kasi I'm a vampire. Charot. Hindi, bawal siya sa autoimmune disease ko. So, pero nag-picture pa rin ako and rumampa, syempre. Then, we headed to Sogo Department Store for our lunch. Ibang Sogo po ito ha, hindi ito yung Sogo sa atin sa Philippines. So, pumunta kami ng Harbor Restaurant and oh my God, grabe yung mga foods dito. Busog na busog ka talaga. Yung mata mo, yung tummy mo. Ang OA naman na reaction ko, no? Pero basta, like, ang sarap ng food and ang daming option. So, yan. Eto, mayroon silang steak dito na sabi nga, sana kinagat mo na lang yung baka. Kasi tingnan mo naman. Hindi ko yan kinain. Hindi ko kaya. By the way, this is a buffet restaurant. And sa dami ng foods nila dito, if fast forward ko na, yung iba, ni-skip ko na din. Sa dami ng drinks dito, ito talaga yung binalik-balikan ko. Ito talaga yung na-enjoy ko sa lahat. Lahat ng cakes, dessert, nandyan. Oh my God, ang saya-saya ko. Ang daming sweets. And if you're a fan of Jade, punta ka dito. Kasi ang dami ditong mga items. Ayan, like charms, etc. Our next stop for the day ay Chiang Kai-shek Memorial Hall. Pero hindi kami nagtagal dito kasi it was raining. Sabi sa inyo eh. Very unpredictable yung weather ng Taiwan. Just like yung mood namin mga girls. Then we went to this temple na pwede ka daw mag-wish dito. Meron din sila dito parang matchmaker god, something, na pwede ka mag-wish doon ng kamatch mo, something. Pero hindi ko na tinry yun. Hindi na tayo umaasa doon sa part na yun. So, ito yung dragon door nila. Ito daw yung entrance ng temple. And if you will notice, pag nandito ka,
puro nga mga oldies tumatambay dito. Ayan o, yan. Yan, mga matatanda. Tambayan daw talaga to ng matatanda. So, ito yung pinunta namin dito. Meron ditong pair of wooden eme. So, after mo makakuha ng dalawa niyan, tatayo ka dyan. Tapos, ihahagis mo siya. So, kapag nag-wish ka dyan, dapat yung specific. Okay? So, ito naman yung exit nila, which is yung tiger door. Then, we went to Shilin Market. So, unfortunately, umuulan na naman siya. So, close yung mga shops. And isa lang yung naka-open na shop. And wala kang choice. Kung ano lang yung mga options nila dito, yun lang yung pinagpilian namin. Ako, I was looking for shirts sana. Pero wala sila. So, hindi ako nakabili. And dito tinry ko yung stinky tofu. Oh my God, hindi ko kinaya yung lasa. We had our dinner in this restaurant. And sa lahat ng restaurants na nakainan namin, ito yung pinakamasarap. So, I woke up early kasi 9:15 a.m. yung flight namin and then kinagabihan niya may pasok na ako. So, may pa-wave pa yung employee ng hotel. In a few hours, back to reality na tayo. Thank you so much for watching!